Dahil sa mataas na ambisyon ko sa buhay, kinalimutan ko ang asawa at mga anak ko hanggang sa Part 2. Makalipas ang 10 taon Ate Vine, binuksan ko muli ang Facebook ko na isinara ko sa matagal na panahon. Binasa ko ang lahat ng message ng asawa ko sa Pinas at ng mga anak ko. Umiiyak ako ng umiyak Ate Vine dahil sa mga nabasa ko. Sa kabila ng magandang buhay at kasaganahan ang nararanasan ko dito sa Canada, kabaligtaran ang naranasan ng mga anak ko sa Pinas. Una kong binasa ang mga message ng asawa ko na halos nagmamakaawa siya na huwag ko siyang iwan, hindi raw niya makakaya. Araw-araw siyang naghihinom, sinira na niya ang buhay niya dahil sa akin at 2 taon lang ang lumipas ay pumanaw na pala ang asawa ko dahil sa kakainom niya na aksidente. At ang mensahe naman ng mga anak ko, halos araw-araw nila akong hinahanap dahil sa nangyayari sa papa nila, sa gastusin sa bahay, sa pagkain nila. Unti-unti nilang ibinenta ang lahat ng gamit sa bahay, pati ang jeep ng papa nila ay ibinenta na rin nila para lang may kainin sila at matustusan ang pag-aaral ng bunso ko. Ang panganay ko ay hindi na nag-aral. Nung nawala na ang papa nila, lahat ng trabaho ay pinasok ng panganay ko para matustusan niya ang pangangailangan ng kapatid niya. Ang huling message na nabasa ko, ang sobrang sakit, dahil sana daw ako na lang dahil naman na silang lahat sa puso ko, at sana, hindi ako ang naging ina nila, wala daw akong kwenta, dahil walang ina na kayang talikuran ng anak, sana daw, hinintay ko man lang na marunong na silang tumayo sa sariling mga paa, bago ko sila pinabayaan. Pero huli na, magsisiman ako nangyari na, gusto kong bumawi, pero parang huli na. Umuwi ako ng Pinas kasama ang anak ko, malaki na ang pinagbago ng Pinas. Malaki na rin ang pinagbago ng lugar namin, sa kanto pa lang. May naghahalo ng simento at buhangin, isang matangkad na lalaki at gwapo. Pero hindi ko alam na siya na pala ang panganay ko. May nakakilala sa akin, pinsan ko, nang makita akong nakatingin sa lalaking binata. Sinabi ng pinsan ko, yun ang anak mong panganay, yung bunso mo andoon sa bahay niyo nagluluto. Nakita rin ako ng 2 kapatid ko, pero sinabihan ako ng, ang kapal naman ng mukha mong bumalik pa dito, at tinawag niya yung anak ko. Napatingin sa akin ang anak ko, at tumutulo ang luha ko, pero hindi niya ako pinansin, pero tumuloy pa rin ako. Pinuntahan ko siya, sabi ko anak pwede ba kitang makausap? Sagot niya, sinong anak? Baka nagkakamali ka, hindi mo ako anak, at hindi kita ina. Sabay alis niya, umuwi ng bahay, at sumunod kami ng kapatid nila. Nagulat ang bunso ko nang makita niya ako, gusto niya akong yakapin. Pero umiiyak din sa sama ng loob, puro masasakit na salita ang sinabi nila sa akin. Ako ang sinisisi nila sa pagkawala ng papa nila, halos ko ng buong pamilya ko. Kahit mga kapatid ko, lahat sila galit sa akin, kahit mahihirap lang daw sila. Masaya sila, at nagtutulungan, wala akong ginawa kundi humingi ng tawad. Nagstay ako sa bahay namin, pinagluluto ko sila araw-araw. Tinatanong kung ano ang gusto nilang ulam, pinakilala ko rin ang kanilang bunsong kapatid na babae. Kinakausap naman nila kahit papaano, halos 2 weeks akong nagstay sa bahay. At sinabi ko na dadalhin ko na sila sa Canada, pero hindi sila pumayag. Ayaw na daw nila masanay na kasama nila ako, tapos biglang ihiwan sa ere. Bumalik ako ng Canada Ate Vine na hindi ko nakuha ang kapatawaran na kailangan ko. Alam ko naman na hindi madaling magpatawad, lalo na't 10 taon ko silang inabandona. Bago ako umalis nag-iwan ako ng 100k sa kwarto nila, alam ko kasi na hindi sila tatanggap ng pera mula sa akin at nakipag-communication ako sa pinsan ko para maibigay ko ang monthly allowance nila. Sa awa naman ng Diyos ay kinukuha nila. Babalik ako next year Ate Vine, graduation ng bunso ko. Sana sa pagbalik ko, makuha ko na ang kapatawaran na hinahangad ko para magkaroon na ng katahimikan sa puso ko at makatulog na rin ako ng mahimbing.